Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 20, 2025. Habang unti-unting bumubukas ang araw ng Abril 20, ang makukulay at masiglang katangian na siyang tunay na bumabalot sa iyong pagkatao ay lalong nagniningning. Sa pagsisimula ng panahon ng Taurus, may kasamang kakaibang enerhiya ang hangin, isang enerhiyang nagdadala ng pag-asa, panibagong pananaw, at mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang Kapaskuhan ng Muling Pagkabuhay, o Easter, ay sumasalamin sa tema ng panibagong simula, at ikaw, bilang isang Gemini na likas na mausisa at masigla, ay tinatawagan ng pagkakataong ito upang balikan at pagnilayan ang mga ugnayang higit mong pinapahalagahan. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, pag-isipan mo kung paano ang pagiging smitten o ang malambot na pagtingin sa isang tao ay tahimik na humuhubog sa iyong mga iniisip at kilos. Maaaring hindi mo agad mapansin, ngunit ang kalambutang ito ng damdamin ay maaaring maging dahilan ng isang mas masigla at mainit na pakikitungo sa iba na siyang magdadala ng liwanag hindi lang sa araw na ito, kundi maging sa mga susunod pang sandali. Hindi lamang ito araw ng pagninilay, ito rin ay isang pagdiriwang ng Cannabis Day na maaaring ipakahulugan bilang isang pagkakataong yakapin ang malikhaing bahagi ng iyong sarili. Sa mundong puno ng impormasyon at takbo ng ideya, ang araw na ito ay tila paanyaya upang bumagal at namnamin ang mga bagay na nagbibigay saya at aliw. Ang isang simpleng sandali ng pagtawa kasama ang kaibigan, o kaya'y ang tahimik na oras ng pagguhit, pagsusulat, o pakikinig ng musika habang mag-isa, ay maaaring magbigay ng sigla sa iyong katauhan. Ang mga ganitong sandali ay hindi lamang nagpapasaya, kundi nagpapaalala rin sa iyo kung gaano ka kasensitibo at kamapanlikha bilang isang Gemini. Kaya't hayaang maging tulay ng koneksyon ang araw na ito, hindi lamang sa pagitan mo at ng iba, kundi sa pagitan mo at ng sarili mong damdamin. Kapag napakawalan mo ang mga iniisip na matagal nang paulit-ulit sa isipan mo, madarama mo ang ginhawa na dulot ng pagpapalaya at pag-angat. Habang dumadaloy ang oras, ang iyong atensyon ay dahan-dahang nahahatak tungo sa mga pangmatagalang pangako at layunin sa buhay. Ang enerhiya ng kasalukuyang yugto ay nag-aanyaya na bumaling ka sa mga pangarap at layuning matagal mo nang tinatanganan sa puso't isip. Ang iyong likas na pagiging mausisa ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang tuklasin hindi lamang ang mga panlabas na oportunidad kundi pati na rin ang mga malalalim na tanong tungkol sa sarili. Ito ang sandali upang tanungin mo ang sarili, ano ang tunay kong pinapahalagahan? Anong klaseng relasyon ang gusto kong pangalagaan at pagyamanin? Sa mga tanong na ito nagmumula ang kaliwanagan, ang uri ng kaliwanagan na nagdadala ng direksyon, layunin, at inspirasyon sa iyong buhay. Ang mas matatag na pananaw patungkol sa iyong mga layunin ay maaari mong gamitin upang suriin ang mga relasyon sa paligid mo. Hindi lahat ng koneksyon ay kailangang manatili, ngunit ang mga tunay na nagbibigay ng inspirasyon at lakas ay nararapat lamang alagaan at bigyan ng espasyo upang lumago. Baka ngayong araw ay makaramdam ka ng pagnanais na makipag-ugnayan muli sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. O baka naman may bagong kakilala na nagbibigay ng kakaibang kasiglahan sa iyong puso at isipan. Ang paglapit sa kanila at pagbubukas ng damdamin ay hindi kahinaan, kundi katapangan, isang uri ng tapang na nagpapakita na ikaw ay handang magmahal, umunawa, at tumanggap. Sa kalagitnaan ng katahimikan, huwag mong ipagkait sa sarili mo ang oras para tumigil at pakinggan ang tinig mula sa loob. Ang tahimik na pag-upo at paghinga ng malalim ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa libong salita. Ang sandaling ito ng introspeksyon ay hindi simpleng pag-iwas sa ingay ng mundo, kundi isang sagradong pagbabalik sa iyong sentro. Sa katahimikan, mas maririnig mo ang sarili mong tinig, ang tinig na nagsasabi ng totoo, nag-aalok ng kapayapaan, at gumagabay sa direksyong nararapat mong tahakin. Sa paggawa nito, unti-unting nabubura ang kalituhan at napapalitan ng malinaw na pangunawa ang dati gulo sa loob. Sa mga aspeto ng buhay na may kaugnayan sa pag-ibig, ang araw na ito ay mainam para sa muling paglapit sa mga taong tunay mong minamahal. Kung may hindi pagkakaunawaan sa isang mahal sa buhay, ngayon ang tamang oras upang buwagin ang pader at hayaang mangibabaw ang malasakit.
Sa usapin ng kalusugan, ang iyong isipan ay nangangailangan ng pahinga. Hindi man pisikal ang pagod, ang paulit-ulit na pag-isip ng mga bagay-bagay ay maaaring magdulot ng kabigatan. Subukan mong gumawa ng mga gawaing magaan sa damdamin tulad ng paglalakad sa kalikasan, pagkuha ng araw, o simpleng pagsusulat sa journal. Sa pananalapi, ang araw na ito ay magandang gamitin sa pagsusuri kung paano mo pinapahalagahan ang iyong mga pinagpaguran. Ang simpleng pagbabudget o pagbubuo ng bagong plano ukol sa paggastos ay maaaring magbigay ng kumpiyansa at kapanatagan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay dilaw, kulay ng liwanag, pag-asa, at talino. Magsuot ng damit na may bahid ng dilaw o magdala ng gamit na kulay nito upang maramdaman ang mas mataas na enerhiya. Ang maswerteng numero mo ay 11, 23, at 35. Ang mga bilang na ito ay maaaring gamitin sa mga desisyong kailangan mong gawin ngayong araw, mapaoras ng pag-uusap, halaga ng gagastusin, o bilang ng beses kang mag-relax. Ang maswerteng gawain naman ay ang pagsulat ng iyong damdamin o layunin sa isang piraso ng papel. Ang akto ng pagsulat ay hindi lamang praktikal kundi isang espiritual na hakbang upang mas malinaw mong makita ang sarili mo. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mo na hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng tanong sa isang iglap. Ang tunay na pag-unlad ay nangyayari sa tahimik, sa maliit, at sa pusong bukas sa pagbabago. Hayaan mong ang mga tanong ng araw na ito ay maging buto ng karunungan na tutubo sa tamang oras. Yakapin ang init ng muling pag-ibig, ang tapang ng introspeksyon, at ang ganda ng pagkakaibigan. Sa paglalakbay mo, ang bawat hakbang ay mahalaga, at ngayong araw, isang napakahalagang hakbang ang iyong ginawa. Patuloy kang sumulong, Gemini. Ang mundo ay naghihintay sa ilaw na ikaw lamang ang kayang magbigay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.